Magsitayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, ipinapakita ni Jesus sa isang kwento kung paano nagkakautang ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Isinasabuhay ba natin ang mensaheng ito? Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kaniyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit na kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung siya'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga,
sa nabubuhay o sa namamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Salamat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos, Ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?
At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Morning po, magandang umaga. Kung mayroong isang bagay ang pinagkaiba ng hari at ng aliping may utang sa ebanghelyong ating narinig, ang hari, iniisip niyang magpatawad. Ang hari, gustong magpatawad. Samantalang ang alipin, iniisip niya ang maningil. Sino po bang may utang dito? Tago na tayo. Yun ang pinagkaiba ng dalawang karakter sa ating ebanghelyo. Ang hari, iniisip magpatawad. Samantalang ang alipin, iniisip ang maningil. Kung babalikan po natin ang kwento, ang hari ay naningil ng kanyang pautang. At dahil walang maibayad ang alipin, humingi ito ng tawad sa hari. At dahil sa awa, ang alipin ay pinatawad. Dahil sa awa, ang alipin ay pinatawad. Dito, makikita natin na ang sentro ng salitang tawad ay awa. Kaya nga, hindi makapagpapatawad kung wala ang awa. Sapagkat hindi mabubuo ang salitang pagpapatawad nang wala ang salitang awa. Sa pagbaybay man o sa ating pagsasabuhay, kapag wala ang awa, hindi kumpleto ang pagpapatawad. Kapag walang awa, hindi ka makakapagpatawad. Kasi awa ang kukumpleto sa salitang patawad. Samantala, nang ang alipin naman ang naningil ng kanyang pautang, hindi siya nagpatawad. Dahil ang gusto niya ay makakuha ng bayad. Kaya nga ang sabi niya, magbayad ka sa utang mo. Hindi po ba ganyan kapag merong atraso sa iyo? Ang gusto mo makabayad. Ang gusto mo maningil. Ang gusto mo pagbayaran yung nagawa sa iyo. Ang gusto mo maghiganti. Nasaktan mo ko, masaktan ka rin. Pinahirapan mo ko, mahirapan ka rin. Nagkamali ka sa akin, sisingilin kita. Magbayad ka. Dahil walang awa ang alipin, kaya wala ring pagpapatawad. At ang tanging nasa isip ay ang pagbayarin. Tanging ang taong may awa ang siyang makaaabot lang sa pagpapatawad. Ang taong may awa ang makaaabot sa pagpapatawad. Kaya nga po, maganda ang paalala,
ni Propeta Sirach sa ating unang pagbasa. Ang paalala niya at ang sabi niya, ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang makakamtang awa. Ang taong nagkikimkim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang makakamtang awa. Kaya nga, ang sinasabi niya at ang dapat nating gawin ay patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin, patatawarin ka rin. Magpatawad ka at ika'y patatawarin. Huwag kang maawa at wala ka ring makakamtang awa. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Sabi yon ni Propeta Sirach. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang guro na Hapon, no? Yung Japanese teacher. Alam niyo po, sa Japan, ang babait ng tao. No? Ibase lang sa karanasan ko. Nung nakapunta ako doon, ang babait nila. No? At kaya pala mababait ang mga Hapon kasi sa unang 7 taon ng isang bata, ang unang tinuturo ay mabuting asal. Sa atin iba, di ba? 3 years old pa lang, pag-aaralin na. Oh, gusto na natin ang matutunan ABC. Oh, gusto na natin matutunan 1, 2, 3 colors. No? Kapag marunong na yung bata sa ganyan, tuwang-tuwa na tayo. Pero yung mga Hapon, ang tinuturo sa unang 7 taon, pinagtutuunan mabuting asal. Kaya itong gurong ito, itong teacher na ito, naisip niya para matutukan ang kanyang mga estudyante, nagsama-sama sila sa isang eskwelahan sa loob ng 1 linggo. Kasi ngayon, no, kahit anong turo mo sa bata, kapag lumabas na ng bahay, wala na. No? Mas marami nang naririnig sa labas. Kaya nagugulat tayo, paano natututo ang bata magmura? Wala ka namang tinuro. Diba? Kasi nakukuha sa labas. Kaya itong teacher na to, sabi niya, para maging effective ang pagtuturo ko, 1 linggo, walang labasan sa eskwelahan. Tinipon niya ang mga estudyante. At makalipas ang 3 araw, may nabalitaan siyang isang bata ang nagkamali, nagkasala. Inamin naman ng bata ang pagkakamali. Sinumbong sa kanya ang nangyari, ngunit hindi siya kumibo. Kinabukasan, isa na namang bata ang nagkamali. Isa na namang bata ang nakagawa ng mali. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at isinumbong ng mga kaeskwela sa kanilang guro ang nagawang pagkakamali. Gaya ng nauna, walang narinig sa guro. Hindi nagsalita ang guro. Kaya nagalit ang mga estudyante. Nagalit ang mga kapwa estudyante sapagkat walang naririnig o walang ginagawa ang guro. Ang gusto ng mga estudyante, paalisin ang mga nagkamali. Tanggalin ang nagkasala. Di ba ganyan naman tayo? Kapag may nakagawang mali, gusto natin tanggalin. Patatanggal kita. Aalisin kita. Ganyan tayo eh. Ayaw natin yung mga may mali. Ayaw natin yung nagkakamali sa ating buhay. Kaya inaalis natin. Iniiwasan natin. Nakinig ang guro sa mga gusto ng estudyante. Nakinig sa hinaing at galit nila. Kaya pinatawag niya ang lahat ng estudyante. Sabi ng guro, pinupuri ko kayo. Kayong mga hindi nagkamali, kayong hindi mga nagkasala, ikinatutuwa ko ito.
sapagkat magagaling na kayo dahil alam ninyo ang tama at mali. Kaya naman, makakaalis na kayo. Makakalabas na kayo. Takang-taka ang lahat. Bakit kami ang pinalalabas? Bakit kami ang pinaalis? Hindi naman kami nagkamali. Kaya ipinaliwanag ng guro, ang tinuturo ko ay hindi lang kung ano ang tama at mali, kundi kung ano ang mabuti at masama. Magkaiba yon. Magkaiba ang tama at mali sa mabuti at masama. Kayo, alam nyo na ang tama at mali. Sila, kailangan pa nilang matuto, kaya kailangan nilang manatili. Mga kapatid, ganyan ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad, hindi nito kayang baguhin ang nakaraan. Pero marami itong pwedeng baguhin sa ating kinabukasan. Ito po ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sadya naman talagang nagkakamali ang tao. Nagkakasala tayo. Pero ang sinasabi sa atin, magpatawad. Kaya nga, ang tinuturo sa atin, ang maawa. Dahil ang Diyos, maawain. Kaya kaya ng Diyos magpatawad kahit paulit-ulit. Tandaan, kapag walang awa, hindi maaabot ang pagpapatawad. Patawarin mo na. Kahit ang iyong sarili, patawarin mo na rin kung ikaw ay nagkamali. Dahil hindi mababago ng kapatawaran ang nakaraan. Pero marami itong pwedeng baguhin sa iyong kinabukasan. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinangako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya nang maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Buong pagtitiwala nating sambitin, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandahan ng bansa ay makipagyaligo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo.
Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa, ang mga biktima ng terorismo, gera at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa, ang bawat pamilya at pamayanan ay maging dahiluyan ng pagpapatawaran na magmula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming pagmamatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay tagahari, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ngayon po ay Catechist Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng CBCP's Episcopal Commission on Catechist at Catholic Education at sa patuloy na paghuhubog ng mga katekista. Tumulong po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Pong Jesus Nazareno. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang iyong pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.